Sir Mac. Mic test, ayun. Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, huli sa CCTV camera ang pagtangay ng dalawang lalaki sa kanilang ninakaw na motor kung saan arestado na ng Southern Police District ang isa sa mga sospek. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Mary Rose Daet. Kitang-kita sa CCTV footage ang dalawang lalaking ito nang lapitan ng isang motorsiklo na nakapark sa Arnaiz Avenue, Barangay 66, lungsod ng Pasay, bandang alas 4:40 noong linggo. Maya-maya pa, tila ba may kinakalikot ang isang lalaki sa susian nito. Mukhang hindi. Yung isa nakasombrero eh. Kasi nangingiwan nila yung kagawad. Ang labas nila, baka style. Nangingiwan nila yan eh. At nang mapaandar, tuluyan na ngang tinangay ng mga kawatan ang nakaparadang motor. Nang malaman ng may-ari ang insidente, agad siyang humingi ng tulong sa mga kapulisan ng Arnaiz Substation na agad na nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkatakip ng isang suspect na kinilalang si alias Marlon, 39 na taong gulang. Habang pinaghahanap na ngayon ang nakatakas na kasabwat na si alias Vince na parehong itinuturing na mga miyembro ng kilalang Sputnik Gang. Nabawi ng mga kapulisan ng motorsiklo ng biktima at nakumpiska pa ang isang motorsiklo bilang getaway vehicle, isang ignition switch at isang ignition cup bilang mga ebidensya. Kasong karnaping ang isinampa laban kay Marlo na ngayon ay nakakulong sa social facility ng Pasay City Police Station habang gumugulong ang kanyang kaso. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mary Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Samantala, balita naman mula sa Central Luzon. Libreng mga school supplies naman ang hatid ng mga kapulisan at force multipliers para sa mga mag-aaral ng Kamiling Tarlac. Yan ang magandang balitang hatid ni Corporal Maria Elena de los Santos. Nagtulungan ang Kamiling PNP at mga miyembro ng Global Peacekeepers and Community Responders Anti-Crime Intelligence Group para sa pamimigay ng libreng school supplies sa Carael Elementary School sa Barangay Kakamilingan Sur, Kamiling Tarlac.
Pinangunahan ito ni Mr. Ronald G. De La Cruz ng Global Peacekeepers and Community Responders Anti-Crime Intelligence Group, katuwang si Police Lieutenant Colonel Jim P. Tayag, Chief of Police ng Kamiling PNP. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po ito na makapaglingkod, hindi lamang po sa aming bayan, kundi dito sa Tarlac. Malaking bagay po sa amin ng mga ganitong outrage kasi napakasarap po maging volunteer. Napakasarap po tumulong ng buong puso po. Nagpapasalamat po kami sa aming mga nakatulong sa inyo po suporta sa amin, lalo na sa PNP, kami ng Tarlac. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating EPE na si Chief Jamil Tayag. Maraming salamat po. Kaugnay dito, umabot sa 180 na school supplies ang naipamahagi sa mga mag-aaral ng naturang paaralan. Nagpahayag rin ng pasasalamat ang mga magulang at guro sa ibinahaging tulong para sa kanilang mga anak at estudyante. Nagpapasalamat po kami ng buong puso at sana po mabiyayaan kayo in return po. Mabiyayaan po ng good health ang inyong outreach program at patuloy pa po ang pagbibigay po ninyo ng serbisyo at saka ng pagmamahal. Salamat po. Ay, magandang umaga po. Ako po ngayon ay nagpapasalamat sa Global Peacekeeper and Community Responder Anti-Crime Intelligence sa outreach program na dinaos ngayon sa aming paaralan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil sa ating hepe na si Sir Tayag at sa ating sponsor sa Rome, Italy, Mother Chapter, salamat po sa inyong lahat. At sa President ko na lang si Madam Daisy Villanueva Sulimon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy ang maigting na ugnayan ng pulisya at mga force multipliers upang maihatid ang tulong at serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga labis na nangangailangan. Mula dito sa Police Regional Office 3 ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Maria Elena S. De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal De Los Santos. Samantala, pagsasanay patungkol sa Civil Disturbance Management Operation naman ang opisyal na binuksan para sa mga tauhan ng Eastern Police District. Yan ang sinubaybayan ni Staff Sergeant Joy Maris Micael. Patuloy ang pagkasanay sa mga kapulisan ng EPD para mas mapatibay at mapalawig ang pagbibigay ng public safety, services and security para sa Metro East area ng NCRPO. Opisyal lang ang binuksan ng Civil Disturbance Management Operation Seminar na nilahukan ng mga kapulisan ng EPD Headquarters. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, Deputy District Director for Administration ng EPD, Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff at iba pang mga opisyales ng EPD. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng District Special Training Section sa koordinasyon ng Regional Learning and Doctrine Development Division and Regional Special Training Section Unit ng NCRPO. Ito'y kaugnay sa paghahanda ng seguridad para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nagbigay naman ng mensahe si Police Colonel Hasildo sa mga dumalo sa nasabing programa at kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng nasabing seminar. Tinitiyak ng Eastern Police District na ang mga kapulisan nito ay handa at alerto upang mas maging epektibo ang pagbibigay seguridad sa barangay at sangguniang kabataan election 2023 dito sa buong Metro East. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Joy Maris Micael, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Micael. Samantala, isang mahusay na desisyon naman ang ginawa ng isang miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO dahil sa winakasan na nito ang kanyang ugnayan sa Communist Terrorist Group o CTG sa Kinapundan, Eastern Samar. Kasama natin sa balitang yan si Patrolwoman Sherry Ann Masi. Tuluyan ng winakasan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization ang pagsuporta sa Communist Terrorist Group sa Barangay Buenavista, Kinapondan, Eastern Samar. Kinilalang nagbalik loob na si alias Obi o Teddy, 58 taong gulang, mekaniko at miyembro ng batasang organisasyong pangpartido.
Malugod siyang tinanggap ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Marino Azor Estonio, Force Commander. Ang pagbabalik loob sa pamahalaan ni Teddy ay resulta ng pursigidong panawagan at pagsisikap ng 2nd Eastern Samar PMFC, mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit at sa aktibong suporta ng komunidad ng Kasimbayanan at Advocacy Support Group. Ang miyembro ng ugmo ay sumailalim na sa custodial debriefing at ngayon ay nasa ilalim ng protective custody ng 2nd Eastern Samar PMFC para sa kaukulang dokumentasyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Masi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Samantala, sa iba pang balita, programang Barangayanihan, bulilit ng National Capital Region Police Office, ginanap sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Simeon Bismonte. Bilang bahagi ng programa ng Community Engagement Through Peace, ang Bahay Bulilit ay nagsagawa ng bayanihan para sa paaralan tugon sa magandang kinabukasan na ginanap sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at mamamayan, ang kapulisan ng NCRPO ay muling nagsagawa ng programang Bayanihang Bulilit, katuwang ang mga guro, magulang at ating mga kapulisan. Ang Bayanihang Bulilit ay taunang isinasagawa ng Bahay Bulilit Child Development Center para sa paghahanda ng mga mag-aaral sa nalalapit na pasukan upang mas maging maayos at komportable ang bahay paaralan ng ating mga estudyante. Ako si Police Staff Sergeant Madriaga, isang magulang na mag-aaral ng Bahay Bulilit, nakikiisa sa Bayanihang Bulilit upang mapanatili ang kaayusan ng bahay paaralan ng aming mga anak. Maraming salamat po. Ako po si NUP Maria Victoria Memans ng SPD Forensic Unit. Ako po ay isang guardian po sa aking apo na mag-aaral po ngayon dito sa Bahay Bulilit. Nandito po kami ngayon ng mga co-parent ko, co-teacher at mga teacher at saka po mga kasamahan nating mga kapulisan at NUP na nagtulong-tulong po na maglinis para po sa darating na pasukan. Kami po ay nagagalak na magkaroon po ng ganitong bayanihan na makakatulong po para sa ating eskwelahan dito sa loob ng kampo at para po maging maayos naman po ang pagpasok ng ating mga estudyante sa darating na pasukan. Maraming salamat po at po sana po ay magtulong-tulong po tayo palagi din kung ano man pong proyekto ang meron sa ating sa eskwelahan. Maraming salamat po. Layunin ng programang ito na matutukan at mapahalagahan natin ang kalidad na serbisyo na ating ibinibigay sa ating mga mamamayan. Ito'y kabahagi ng 5 focus agenda ng ating Chief PNP, Police General Benjamin C. Acorda Jr. at Community Engagement Through Peace ng ating Regional Director NCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartatis Jr. Patuloy na pagsisikapan at pag-iigtingin ng kapulisan ng NCRPO ang kalidad na serbisyo na ating ipinamamalas sa buong pamayanan. Tatak Bayaning Pulis, tatak NCRPO. Mula dito sa NCRPO, ako yung Police News Correspondent Patrolman Simeon Mabuti Bismonte, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Samantala, most wanted person para sa kasong 3 counts of acts of lasciviousness ang arestado ng mga tauhan ng Santa Cruz Police. Patrolwoman Princess Zaira Reyes sa report. Isang 58 anyos na kabataan ang nasa kote ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Santa Cruz Police Station na pinangunahan ni Police Major Billy Ray S. Canagan sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Leandro S. Gutierrez sa kahabaan ng Quezon Boulevard, Santa Cruz, Manila. May karapatan kang manahimik o magpasawalang tibok. Ano man ang iyong sabihin ay pwedeng gamitin laban sa'yo. May karapatan kang mga sarili mong doktor o abogado. Pag di mo kaya, gobyerno magbibigay sa'yo. Hindi mo ba yung karapatan mo? Sa bisa ng mandamiento de aresto, matagumpay na nasabat si Wilfredo Briones Chinicio, residente ng Tondo, Manila, para sa kasong paglabag sa 3 counts of RA 7610, Acts of Lasciviousness sa ilalim ng Article 336, binigyan kaugnayan ng Section 5, Paragraph B, kung saan mayroon itong inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 180,000 pesos bawat kaso, na nilagdaan ni Honorable Roy G. Heronelia, Presiding Judge ng Regional Trial Court
Branch 43, Manila City, dated August 9, 2023. Mula dito sa Manila Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Princess Zaira L. Reyes. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Samantala, sa iba pang aktibidad ng pambansang pulisya, nakibahagi ang PNP Anti-Cybercrime Group sa ginanap na information sharing event patungkol sa anti-online sexual abuse or exploitation of children o OSAI sa Vietnam. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Sa imbitasyon ng World Vision sa PNP, aktibong nakibahagi ang PNP-ACG na nirepresentan ni Police Colonel Vina H. Guzman, Chief of Staff at Police Lieutenant Colonel Limuel B. Gonda, Officer in Charge ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10 sa isang information sharing event na ginanap sa Da Nang, Vietnam, nitong ika-21 hanggang ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Isinagawa ang information sharing event sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa pamamagitan ng Project Against Child Exploitation o ang tinatawag na Project ACE ng World Vision. Layunin nitong ibahagi ng bawat bansa ang kanilang mga mahalagang kaganapan upang mabawasan ang mga malalang kaso ng child labor at online sexual abuse and exploitation o OSAIC. Pati na rin paglabag sa Acceptable Condition of Work o ACW. Ang World Vision ay isang global Christian humanitarian organization na nakatutok sa kapakanan ng mga bata at kanilang pamilya, pati na rin ang komunidad. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artezuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Samantala, kulungan naman ang bagsak ng isang lalaki nang maaresto ito ng mga otoridad dahil sa kaso nitong pambubugaw at 14 counts of rape sa Bogo City, Cebu. Alamin ang report mula kay Patrolman Emerson Lapitan. Himas rehas ang 41 taong gulang na lalaki mula Bogo City makarang arestuhin ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 14 counts of rape at violation ng Section 5B ng RA 7610 noong Sabado sa Barangay Cubacob, Mandaue City, Cebu. Sa report ng Cebu Police Provincial Office, dakong alas 9:50 ng umaga nang ihain ng matauhan ng Bogo City Police Station ang arrest warrant sa akusado na kinilalang si Eric na residente ng Barangay Pandan, Bogo City. Ang naturang arrest warrant ay inisyu ng Honorable Glenn N. Humauas, Presiding Judge RTC Branch 81 Dakit, Bogo City noong ika-30 ng Marso nito lamang taon. Ipinagbigay alam na sa kinauukulang korte ang pagkakaaresto ng akusado na ngayon ay nasa kustudiya ng Bogo City Police Station. Tinayak ng kapulisan na hindi sila titigil sa pagsugpo sa anumang uri ng kriminalidad alang-alang sa kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolman Emerson Lapitan. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, dumakon man tayo sa Central Luzon. 2 sospek ang timbog ng PNP matapos magbenta ng peke at smuggled na sigarilyo sa Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Magbabalita dyan si Corporal Donald Asuit. 2 suspect, kalaboso ng Tarlac PNP matapos magbenta ng piki at smuggled na sigarilyo sa Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Ayon sa ulat ng pulisya, nagsagawa ang mga operatiba mula sa Provincial Intelligence Unit ng Tarlac Police Provincial Office at Capas PNP ng bypass operation na kung saan ito ay nagresulta sa pagkakaaresto at pagkakakumpiska ng mga ebidensya mula sa 2 sospek. Nakumpiska ng mga operatiba ang 56 na rim ng mga piking sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 60,000, 2 pirasong 100 piso bill at 3 piraso ng piking sigarilyo na ginamit sa bypass operation. Ang mga naarestong sospek at nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya
ng Provincial Intelligence Unit ng Tarlac Police Provincial Office para sa wastong disposisyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Donald Aswit, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Aswit. Samantala, isang babae at isang lalaki naman ang timbog sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group, Regional Anti-Cybercrime Unit 1 dahil sa kasong computer-related identity theft. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Timbog ang isang babae at isang lalaki, parehas 23 anyos, matapos nilang tanggapin ang 3,600 pisong mark money sa isang GCash outlet sa San Agustin, San Fernando City, Pampanga, nitong ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay kaugnay ng isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 o RACO 3 matapos ireklamo ng biktimang si Jeremiah Parungaw Bamba ang umano'y panggagaya o pangungopya sa Facebook page ng kanilang business na nagdulot ng pagkasangkot nito sa mga maanumalyang transaksyon. Ayon sa biktima, Abril nitong taon nang una silang makatanggap ng reklamo mula sa isang kliyente kaugnay sa produktong nabili nito mula sa kanila gamit ang nasabing Facebook page. Napag-alaman ng ibang GCash account, hindi pag-aari ng biktima ang pinadalhan ng kliyente ng bayad. Dito na rin napag-alaman na may ibang Facebook account na kaparehas ng pag-aari ng biktima ang nagsasagawa ng mga maanumalyang transaksyon. Samantala, nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 4B3 Computer-Related Identity Theft ng Anti-Cybercrime Law. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Samantala, formal namang nagsimula ang Aircraft Counter Hijacking Refresher Seminar ng PNP Aviation Security Group na pinangunahan mismo ng kanilang direktor na si Police Brigadier General Jack Wanky. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Christian Austria. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jacqueline Payos Wanky, Direktor ng PNP Aviation Security Group, ang opening ceremony ng Aircraft Counter Hijacking Refresher Seminar bilang keynote speaker na ginanap nito lamang ika-5 ng Setyembre sa Multipurpose Gymnasium, ABSI Group Headquarters, Pasay City. Ang pagsasanay na ito na tatagal ng 8 o hanggang 10 araw ay naglalayong mapanatili ang kakayahan ng mga nagtapos ng aircraft counter hijacking course nang hindi bababa sa 2 o 3 taon sa pagsasagawa ng specialized tactical operations. Layunin din itong ipakilala ang mga bagong taktika at pamamaraan sa pagharap ng mga insidente ng aircraft hijacking at iba pang mapanirang pagkilos sa paliparan. Ang mga layuning ito ay kaugnay ng isa sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Integrity Enhancement. Ito ay pangangasiwaan ng mga membro ng Special Operations Unit Training Staff at Quality Assurance and Doctrine Development Division ng PNP ABSI Group na may 50 kalahok na nagmula pa sa iba't ibang field unit at special unit ng ABSI Group sa iba't ibang panig ng bansa. Sa naging mensahe ni Police Brigadier General Wanky, hinimok niya ang mga kalahok na patuloy na makibahagi sa iba't ibang pagsasanay upang mapaghusay pa ang kanilang mga kasanayan at kaalaman na magbibigay daan sa kanila na maging mas epektibo at mahusay sa pagpigil ng kriminalidad sa paliparan, lalong-lalo na sa kampanya laban sa terorismo. Ito yung sinasabi natin na kung hindi tayo makontento sa status quo, we'll always challenge the status quo. We'll not be contented with what we have now. Kinakailangan everyday nag-enhance tayo. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, nakarating naman sa Daet, Camarines
Norte ang mga tauhan ng Asingan PNP matapos arestuhin ang top 2 most wanted person ng kanilang lugar para sa kaso nitong 3 counts ng Republic Act 7610 o ang Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Viljan Kumilang. Timbog ang top 2 most wanted person municipal level ng Asingan, Pangasinan matapos itong maaresto sa isinagawang operasyon ng Asingan PNP bilang lead unit at Mercedes PNP nito lamang nagdaang Lunes. Bandang alas 12:35 ng tanghali nang maaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest at ito ay naharap sa kasong paglabag ng 3 beses sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act na may 200,000 pisong piyansa. Matapos maaresto ang individual, agad naman itong dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa medical examination at matapos ay dinala sa Mercedes Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, nangangako naman ang hanay ng PNP na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na panatilihing ligtas at malayo sa kapahamakan ang mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Viljan Kumilang. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Kumilang. Samantala, sa iba pang balita, simulation exercise or SIMEX kaugnay sa high-risk checkpoint ang isinagawa ng Aglipay Police Station, Quirino. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023. Muling maghahatid ng kanyang balita si Staff Sergeant Jeff Jan Nabasa. Tumawag shooting incident sa Barangay Ginaldin. Bilang paghahanda sa Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023 sa lalawigan ng Quirino, ay nagsagawa ng simulation exercise, SIMEX, ang mga kapulisan ng Aglipay Municipal Police Station, Quirino, kahapon lamang alas 13:30 ng hapon. Isang high-risk checkpoint ang inilatag ng nasabing himpilan sa isinagawang SIMEX na nagmula sa isang tawag ng concerned citizen sa isang shooting incident na isang candidate official ng barangay. Dito, masusuri ang kahandaan at operation procedure ng isang istasyon, maging ang kanilang mabilis na pagresponde para sa agarang pagtugon sa iba't ibang uri ng insidente na maaring mangyari sa lugar na kanilang nasasakupan. We are conducting this simulation exercises and preparation for us, the personnel, this coming barangay and SK election. In times of incident like this, shooting incident, we make sure that our personnel are ready for this conduct of a high-risk checkpoint. Ang SIMEX ay bahagi ng target hardening measure ng PNP para maiwasan mga kritikal na insidente sa hinaharap. Isinasagawa ang nasabing aktibidad upang suriin ang kahandaan sa pagpapatakbo ng PNP organization upang aktibong tumugon sa anumang aksyon na maaaring kaharapin. First of all, in preparation for the ito ang election period na nag-start noong August 28 to November 29. So in preparation na makarespond tayo on time in case of any actual incident ay kailangan natin mag-conduct ng simulation exercise na kagaya nito. So iba't iba yung binibigay nating scenario, like yung ginawa natin dito sa Aglipay MPS, yung shooting incident to running political candidates. So yun nga sir, nakita natin na yung ginawa ng Aglipay MPS, when it comes to from the time na na-receive nila yung flash alarm na may shooting incident, ay agad-agad naman sila na nakabuo ng response team nila at nakapag-responde dun sa incident or shooting incident na nangyari, and then nakapag-establish ng high-risk checkpoint para dun sa apprehension ng patakas na suspect. Matagumpay naman itong naisagawa na kung saan ay ilang mga briefing at paghahanda sa pamamagitan ng komunikasyon upang matiyak ang tamang pagpapatupad. Mula rito sa Lambak ng Cagayan, nagbabalita ang inyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Jan Nabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Nabasa. Samantala sa iba pang balita, opening ceremony ng Drug Enforcement Course ang matagumpay na naisagawa ng PNP Drug Enforcement Group.
Patrolman Justin Mamolo sa report. Matagumpay na naisagawa ang opening ceremony ng Drug Enforcement Course para sa mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group kasama si Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr. bilang keynote speaker nitong Miyerkules, September 6, 2023. Kasama din sa nasabing programa ang Command Group Division Chiefs ng PIDEG at si Police Lieutenant Colonel Ernesto R. Macasil, Chief SSC ng PNP Training Service. Ang Drug Enforcement Course ang foundation course ng PNP Drug Enforcement Group para mas maturuan ng mga personnel lalo na mga operatiba ng mga kaalaman tungkol sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa sa layunin ng PIDEG na lahat ng personnel na kasalukuyang nasa unit na ito maging sa mga baguhan at ang nais na ma-assign sa PIDEG ay kailangan na sumailalim sa drug enforcement course para mas maintindihan nila ang trabaho ng nasabing opisina. Akala natin complete na, however, because ang iba is nagmamadali na hindi naman ito maging taken for granted. Gusto lang makagraduate ng drug enforcement course because Nagbigay din ng mensahe si Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director ng PIDEG, sa mga partisipante na nasabing kurso. Nais niya na isa puso ng bawat isa ang kanilang matutunan sa 20-day drug enforcement course. Regular seminars, parang ito yung leveling natin. Parang pare-parehas tayo ng pagkaintindi. Hintay pa ko ni Atty. Gladys. So, I hope to see you. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Samantala, mental health care para sa kapulisan ng PNP Women and Children Protection Center isinulong ng Mindscapes. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Sana Rose Luna. Matagumpay na sinimulan ang programa ng Mindscapes para tulungang protektahan ang mental health ng mga kapulisan ng Women and Children Protection Center o WCPC. Sa pangunguna ni Police Colonel Portia B. Manalad, hepe ng PNP WCPC, kaagapay si Police Colonel Isagani A. Fetisanan na kanyang deputy, ay nagsimula ang nasabing programa nitong Lunes na dinaluhan ng mga personnel ng WCPC kasama ang kinatawan ng Mindscapes para magbigay ng assessment sa mental health ng bawat personnel. Layunin ito na magbigay ng tulong sa mga kapulisan upang siguraduhin na napangangalagaan at hindi napababayaan ang kanilang mental health, lalo na sa mga investigador na humahawak at expose sa mga masiselang kaso tungkol sa mga kabataan at kababaihan. Ang nasabing programa ay tatagal ng 1 buwan upang mas lalong mapabuti at mapahusay ng mga kapulisan ang kanilang pagseserbisyo. Nagpahayag naman ang ilan sa mga kalahok ng kanilang mga inaasahan sa nasabing programa. Ano po ang iyong inaasahan na matututunan sa programang ito? As a police officer, I expect to enhance our capability, to enhance our investigation techniques, and also to handling sensational cases against women and children. Bilang investigador, inaasahan po namin na makatulong ito sa aming mental health sapagkat kami po ay humahawak ng mga sensational cases ng mga kababaihan at kabataan at upang mapabuti ang aming serbisyo sa mga kababaihan at kabataan. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula rito sa PNP Women and Children Protection Center, ako po ang inyong Aling Pulis PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Samantala, nawakasan na ang 14 na taong pagtatago sa batas ng top 6 wanted person ng Agusan del Norte matapos ito ay mahuli sa Makati City sa kasong double frustrated murder. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Reyna Joyce Dalire.
Sa 14 na taong pagtatago sa batas, tuluyan na ngang naaresto ng mga pulisya ang isang lalaki matapos matunton ang kanyang kinaroroonan sa mismong pinagtatrabahuan nito sa isang auto shop sa barangay San Isidro, lungsod ng Makati. Kinilala ng Southern Police District si Rexam Manlanat, 42 anyos, isang sales representative na tinaguriang top 6 most wanted person provincial level ng Agusan del Norte dahil sa kaso nitong double frustrated murder. Sa pinagsanib pwersa ng mga tauhan ng Tubay Municipal Police Station ng Agusan del Norte, Philippine Navy at mga personnel ng Makati City Police Station kaya naging matagumpay ang pagdarakip sa akusado. Hinainan siya ng kanyang standing warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 64 ng Cabadbaran City noon pang November 11, 2009 na may piyansang inirerekomenda na 120,000 pesos. Nakakulong na ito sa custodial facility ng Makati City Police Station habang hinihintay ang pagpapalabas ng kanyang commitment order mula sa pinanggalingang korte at para pagbayaran sa batas ang kinasasangkutan niyang kaso. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, pagtatapos ng mga bagong tactical motorcycle riders ng Executive Motorcycle Riding Course Class 11-2023 Storm Riders, pinangunahan ng Highway Patrol Group sa Reyong 8, Patrolman Mark Roland Feliciano, ibalita mo. Matagumpay na nakapagtapos nitong Miyerkules, ika-30 ng Agosto ng taong kasalukuyan ang isa na namang bagong henerasyon ng tactical motorcycle riders ng Executive Motorcycle Riding Course Class 11-2023 Storm Tigers. Binubuo ng 85 partisipante mula sa hanay ng PNP, Philippine Army, BJMP at iba pang partner agencies and local government units. Pagkatapos silang sumailalim sa 16 na araw na Executive Motorcycle Riding Course ng Highway Patrol Group. Ang kanilang pagtatapos ay dinaluhan ni Police Brigadier General Alan M. Nazaro, Direktor ng Highway Patrol Group, bilang panauwing pandangal at personal na batiin ng mga partisipanteng nagsipagtapos. Ang nasabing dulot ng EMCRC ay siya rin namang pinatotohanan ng mga piling partisipante ng nasabing kurso. Masaya naman yung aming training. Maraming natutunan, natutong magpakumbaba, natutong gumamit ng sakto sa big bike. Kaya napakaganda ng ginawa nitong EMCRC. Maraming salamat po sa lahat at sa buong office ng HPG. Yung experience ko dito is hindi lang napakasaya, it's very knowledgeable talaga siya. Hindi lang po na marunong tayo mag-ride, so magaling na tayo. Dito po, may iba po lahat. Kasi yung proper na pag-ride, proper gearing, lahat po ng proper, dito na po. So yung mga sabi ko dito ay try nyo din, napakasaya. Marami kayong matututunan. Ang EMCRC ay tunay ngang challenging at exciting na pagsasanay sa pagmomotorsiklo. Ang bawat pagsasanay na pagdaraanan ng mga kalahok ay tunay ngang huhubog sa disiplina at pagkatao ng isang rider. Kaya't ito'y maipagmamalaking serbisyong dala ng HPG para sa mga nagnanais na magkaroon ng skills development, lalo ng uniform forces ng ating bansa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kagapinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, matagumpay naman ang naging negosasyon ng Regional Mobile Force Battalion 8 at 2 miyembro ng Communist Terrorist Group na nagresulta sa pagsuko ng mga ito sa Mondragon, Northern Samar. Ang magandang balitang yan mula kay Patrolman Rogelio Vistas. Naging matagumpay ang isinagawang negosasyon ng mga otoridad sa 2 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ang mga dating miyembro ng CTG ay pawang mga magsasaka at miyembro ng Unit Militia. Ang kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ay resulta ng walang tigil na negosasyon ng mga tauhan ng 8th Authored Maneuver Company, RFMB 8, kasama ang 2nd Northern Samar PMFC, 125 SAC, 12 Sub PNP SAF at Mondragon Municipal Police Station. Samantala, sumailalim naman sila sa custodial debriefing at binigyan tulong para sa aplikasyon sa pag-e-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP.
Patuloy naman ang pagpapaigting ng PNP sa programa kontra terorismo upang hikayatin ang natitira pang miyembro ng makakaliwang grupo na talikuran na at bawiin ang suporta sa CPP, NPA, NDF tungo sa isang maayos, maunlad at mapayapang bayan. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Noel Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Samantala, sa patuloy na pagpapatupad ng anti-carnapping operation ng pamunuan ng Highway Patrol Group kung saan isang wanted person sa Pasig City ang kanilang nahuli. Muling magbabalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Timbog ang isang wanted person sa Barangay Rosario, Pasig City sa ikinasang manhunt operation na pinangunahan ng mga tauhan ng Eastern District Highway Patrol Team sa pangunguna ni Police Captain Lawrence C. Binuya at sa pamumuno ni Police Colonel Joel D. Kasupanan, Regional Chief ng HPG-NCR nitong 5 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Arestado ang suspect na si Monchin Fernandez alias MC, 32 taong gulang, residente ng Villarica Subdivision, Cainta, Rizal. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong karnaping na nilagdaan ni Honorable Aniel Ann Cabeles, Presiding Judge ng RTC Branch 167, Pasig City. Ang nasabing operasyon ay bunga ng impormasyong galing sa Barangay Information Network o BIN na napag-alaman na ang nasabing suspect ay nakita sa Jenice Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa pagpapatunay ng nasabing impormasyon, ang HPG-NCR ay nakipag-ugnayan sa Substation 7, Pasig City sa pangunguna ni Police Major Loreto P. Tigno upang magsagawa ng manhunt operation na siyang nagresulta sa pagkakahuli sa nasabing suspect. Ayon sa Regional Chief ng HPG-NCR na si Police Colonel Joel D. Kasupanan, ang pagkakahuli sa suspect ay bunga ng mas pinaigting na operasyon kontra kriminalidad alinsunod sa 5-focus agenda ng Hepe ng Pambansang Pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr. Nakapiit muna ngayon sa Regional Highway Patrol Team NCR ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel, La Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ay inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.